Hello, what's up mga J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unbox na rin natin finally yung first impressions natin nung early October 2024, which is the Infinix Smart 9. Maganda kaya to, at consider ba na pwede natin to ma-purchase na smartphone ngayon 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, as promise, ayan, na-order ko na yung ating Infinix Smart 9, which is ito na. Nakuha na natin, at ang maganda nito, nakuha ko to ng super below SRP niya. Na-order ko to sa Shopee, and talagang inabangan ko tong Smart 9, at nakuha ko to for as low as, 2.7, I think, mga 2.7, 2.8 yung mga range nung launch date ng Infinix Smart 9. Kaya shoutout sa mga nakapag-order or purchase ng Infinix Smart 9 sa murang halaga. Dahil napaka-solid, biruin nyo sa ganung price, meron na tayong smartphone na which is merong pinapromise na 48 months of smoothness. I don't know, kasi hindi pa naman natin natatry yan, di ba? So, let's check when it comes sa ating review kung talagang smooth ang Infinix Smart 9. Kasi, doon sa in-unbox natin na Tecno Spark Go 1, solid mga J-Vlog. Smooth talaga siya. Kumbaga, yung pinapromise si Tecno for the first year is legit. Di natin alam for the next few years ay ganun pa rin yung smoothness niya. Let's check, di ba? Pero dito yun naman din ang napapansin ko when it comes sa transitions, na yan na yung pinapromise sila. Even yung mga ibang brands na 4-year smoothness, 3-year smoothness. So nakakatuwa na nare-recognize ng mga brands na usually yung mga ibang Android smartphones, lalo na sa mga murang halaga, ay nagkakaroon ng ng mga pagiging lag, stuttering, delay of opening of apps, pag tumatagal na yung smartphone. So, yun, ang pinapromise naman ng ibang brands is for smoothness. So, sana, di ba, ma-claim or ma-prove naman nila sa atin yan. Hindi lang marketing get up. So yun, focus tayo dito sa Infinix Smart 9. Pero when it comes sa presyo niya, the SRP of the Infinix Smart 9 is almost 4,000 pesos for the 3GB RAM and 64GB of internal storage. Kung mapapansin nyo, sa price range niya na 4,000 pesos, for me is reasonable naman. Hindi na ako magrereklamo sa storage and even sa RAM. Pero, kung i-compare mo si Infinix Smart 9 sa mga ibang brands na I think same price din na 4,000 pesos, meron din silang mga ino-offer na 4GB of RAM, and usually yung iba rin is 128GB. Pag-usapang SRP. Yun ang po ang SRP, ang makikita nating price yan sa malls. So, expect nyo sa mall, 4,000-ish, mga ganyan, minsan pa mas mataas. Pero pag order kayo sa online, there's a possibility na mas mababa talaga siya sa below SRP dahil, ayun, meron tayong mga vouchers, 9, 10, 10, 11, 11 sale. Tulad nitong nakuha natin, 4,000 ng SRP, nakuha lang natin for 2,800. So, kung interested din kayo mag-purchase ng Infinix Smart 9, ilalagay ko po yung link nito sa description box. Pero, check natin ang presyo ng Infinix Smart 9 ngayon sa Shopee. Oh, meron. Infinix Smart 9, for the 3GB 64, walang sale. Sad to say, wala silang sale ngayon dahil tapos na yung 1010. So, shoutout din sa mga consumers na nakakuha ng Infinix Smart 9 sa murang halaga ng 1010. Diyan. Pero, when it comes sa official store ni Infinix sa Shopee, makukuha na siya ng 3877. Pero malay nyo naman, there's a possibility of sale, payday, or yung end of October magkaroon ng sale. Click nyo na lang po yung link sa description box. At yung color na unbox natin for today is yung Neo Titanium. So, eto na. When it comes sa mga colors, parang na-adapt na rin ang colors ng 15 Pro series, which is the Titanium color. I think, nagre-resemblance yung Neo Titanium ng Infinix Smart 9 sa natural Titanium ng iPhone 15 Pro Max. So, let's check later on kung ano nga ba ang itsura ng Neo Titanium na itong smartphone na to. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo yan box. Itong Infinix Smart 9. Ito yung box ng Infinix Smart 9 ngayon is very, tayo ngayon, ngayon is kakaiba yung ating unboxing. Papakita ko lang sa inyo ganito kasi wala akong time to set up yung, yung studio natin. So, yan, Infinix Smart 9. Ito yung box, same design din naman sa Smart 8.
So, ito yung sinasabi nila, 48 months of smoothness. Diba? Ito mga J-Vlog, always look dito sa babang to. May nakikita kayong 6 GB of RAM. Huwag kayo maniniwalang 6 GB talaga to. Ang official RAM lang po nito is the 3 GB of RAM, which is yung physical. Nakita nyo plus? That is extended RAM. Extended RAM is, I think, a marketing getup lang yan para makita nyo, uy, wow, 6 GB, oh. Pero hindi. 3 GB lang po to. Yan lang po ang pinaka-importante sa isang smartphone, pag bibili kayo, is the physical RAM itself, not the extended RAM. And of course, 64 GB. Sa mga iba, medyo, I know naman na hindi na worth it sa iba, ang 64 GB. Paulit-ulit ako sa aking mga vlog na depende pa rin sa consumers kung paano nila gamitin yung device. So, 64 iba is enough for casual things. Pero when it comes for mobile games, power hungry when it comes to storage, photography, medyo talaga 64 GB is maliit na. Pero good news naman dito sa Infinix Smart 9 is extended naman po yung kanyang storage via micro SD card. Okay? So, likod is 120 Hz screen refresh rate with 6.7 inches punch-hole display, a MediaTek Helio G81 processor, and a 5,000 mAh battery. Dual speakers din ang Infinix Smart 9. Okay, open na natin. At ito pala, pag o-orderin nyo to sa Shopee, maganda pong ugaliin yung i-video while unboxing your unit or your parcel kasi minsan merong discrepancy na hindi naman sana lahat, di ba? Kasi meron tayong nakikitang experiences sa ibang mga consumers na wala yung phone. So, always take a video kasi hindi siya, I know hindi seller fault, pero merong discrepancy when it comes sa delivery. So, yun. Ugaliin yung video nyo. Okay, open na natin yung box. Infinix Smart 9. So, ito na yung unit. Alisin na natin siya sa kanyang plastic. So, ayan na siya. Tignan mo natin yung content ng box. So, sa box, meron tayo ditong BAM, a power brick. Pero sad to say, it's only 10 watts power brick. I don't know kung may fast charging siya later on sa ating first impressions. Is i-check pa natin yan later on. Meron tayo ditong Type-C. And, mga J-Vlog, absent si Maring Jelly Case eh. Pero, meron tayong substitute. Si Maring Hard Case. So, present si Maring Hard Case. Ayan, medyo hindi ko siya nire-recommend for long-term use dahil, tingnan nyo naman si Maring Hard Case. Parang ayaw talaga protectionan yung cellphone nyo when it comes sa mga gilid-gilid, di ba? For temporary lang, I think good naman yan. Pero permanent, bili kayo na mas maganda. Ano pa ba meron? Meron tayo dito si Baby SIM Eject Tool. Absent po si paring earphone. Ewan ko ba si paring earphone ngayon? Ngayon 2024 ay minsan ko na lang siya nakikita. Si paring earphone. So meron tayo dito I think warranty card. And yun lang. Yun lang naman. Very basic, very simple when it comes sa mga unboxing ng mga budget smartphones today. Si paring earphone na lang talaga ang missing in action ngayon. So ito na yung Infinix Smart 9. Tanggalin na natin siya sa kanyang plastic. And nakikita ko na yung color ng Neo Titanium. So tanggalin na natin tong sticker niya sa likod. Sa mga nagtatanong, yes, pwede nyo tanggalin po yung sticker nito sa likod. Ito yung ganito. Hindi naman po dito nagbibase yung warranty. Nagbibase yung warranty dun sa serial number niya. Hindi dun sa sticker. And of course, I think sa ano rin. Minsan pwede, kahit nga hindi receipt eh, kasi titingnan lang yung serial number tsaka box. So, tingnan natin ang Infinix Smart 9 in Neo Titanium. So, in 3, 2, 1. Ay! Wow, parang nagulat eh, no? So, diba? Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang resemblance sa iPhone 15 Pro Max Natural Titanium. So, sorry, di ko mapakita yung Natural Titanium natin. So, iba? Pero nga, ayan. So, tiga na, ito, meron na akong 15 Pro Max ito na Natural Titanium. So, ito yung 15 Pro Max ko. And ito yung Infinix Smart 9. Diba? When it comes sa color, talagang mag-resemblance sila sa Natural Titanium ng 15 Pro Max. Diba? So, solid na nakakatuwa rin naman na ina-adapt ng mga budget smartphones yung ganyang mga design
which is hindi naman hindi naman siya masama, 'di ba? At least meron tayong nakukuhang ganyang mga brands na at least nafi-feel natin na parang ayun, mga iPhone-ish na yung mga design nila. So, yun, okay naman, very very eye-catching, yes. Lalo na pag gagamitin nyo to outdoor, parang ang naka 15 Pro Max. So, design-wise, gusto ko naman. Build quality, medyo okay din. Dahil matte finish overall, even the frame is matte finish, which is good na good talaga. Mukha talaga siyang titanium build. Pero, quick reminder lang mga J-Vlog, hindi po to titanium. It's only polycarbonate or plastic. Ayan siya. So, dual rear camera setup with, I think, dual flash. I don't know kung notification light to. Pero parang dalawa yung flash niya mga J-Vlog eh. Pero dual rear camera system with, f1.8 aperture. Nice. Sa right side is nandito, I don't know kung makikita natin, power button and yung volume rocker. Sa taas is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is nandito yung kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C, and of course yung main speaker. Sa bibili ng Infinix Smart 9, don't worry, meron na siyang screen protector out of the box. And open na natin si Infinix Smart 9. Ayan, Infinix powered by Android Go Edition. Yes, smart talaga is Go Edition. So, lagay natin si Maring hard case. Okay. For me, temporary case is good naman. Oy, matte din. Ang ganda oh. Hindi mo makakalain mga ka-J-Vlog, 3,000 lang to, di ba? Grabe naman tong si Infinix gumawa ng mga smartphones ngayon. Solid. Hindi mo akalain 3K, lalo na yung kanyang build quality. Maalala nyo talaga dito yung titanium build ng iPhone. So yun, nag-open na. Setup ko muna to. Balik ako kayo. So yan, na-setup na natin si Infinix Smart 9 at tingnan nyo naman yung wallpaper. Matic. May kamukha agad yung wallpaper, di ba? Check natin ngayon mga ka-J-Vlog is yung natirang storage or yung about niya, my phone. So, Android 14 Go Edition, MediaTek Helio G81, 13 megapixel dual rear camera, 3GB of RAM, 3GB of extended RAM, and a 64GB of internal storage. HD Plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. So, super smooth, di ba? Ang ating pag scrolling. And syempre, the 120Hz screen refresh rate, minsan sa gaming ay optimize siya. I don't know, tingnan natin dito sa Infinix Smart 9. So, check natin yung 120Hz. So, tingnan nyo naman, ang available refresh rate niya is up to 120Hz screen refresh rate. So, ultra refresh rate for smoother animation, smoother scrolling, when it comes pag nagsasokmed kayo, lahat. And so far, so good when setting up the smartphone, wala pa naman tayo na experience ng mga delay of opening of apps and mga lag, wala pa naman. So hopefully mag-proceed siya even though meron siyang mga na-install na applications. Balitaan ko kayo sa review niyan. And of course, i-game test natin itong Infinix Smart 9. So yan mga J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung legit first impressions ko na dito sa smartphone na to. Kasi nung first impressions ko siya, binase ko siya sa kanyang specs lang. Kasi para rin makatulong sa inyo as a guide, agad-agad kung makakabili kayo ng Smart 9. Kasi di ba in-order ko pa naman to, medyo natagalan yung arrival. So ngayon, is bibigay ko na sa inyo yung full thoughts ko dito sa Infinix Smart 9 when it comes sa kanyang specs and first impressions while sa first hand, kumbaga. So, unang-una sa display. The display quality is very generic naman nito sa mga entry level or budget segment is HD Plus 720p is super duper considerable yan when it comes sa ganitong presyo ng smartphone. Hindi na ako magrereklamo dyan. Ang malupit kasi sa Infinix Smart 9, biruin nyo yun mga J-Vlog. Sa presyong 3,000 to 4,000 pesos ay nagbigay po ng 120Hz screen refresh rate na usually nakikita natin yan sa mga higher entry, even mid-range, di ba? Iba 120Hz and even ibang flagship 120Hz. Biruin nyo sa ganitong presyo, 120Hz screen refresh rate na ang bibigay ng Infinix Smart 9. Plus points tayo doon.
Screen size overall and punch hole display is okay naman sa akin, all goods, maganda, malaki, and hindi naman ganon ka noticeable yung kanyang punch hole. And maganda balita, hindi notch, di ba? Kasi yung mga ibang brands, usually iba, 6K, 5K, 7K, ay naka-notch pa din, ewan ko ba kung bakit. Pero good thing, when it comes sa Transsion, puro punch hole na yan, kahit mga murang smartphone nila. Next is yung operating system. Medyo 50-50 talaga ako sa operating system ng Smart at ng Go. Kasi the Android, the Tecno Spark Go series, and hindi naman lahat ng Go. The Tecno Spark Go 2024 series lineup, including the Tecno Spark, basta mga Go pala, Tecno Spark Go series, lahat sila naka-Go edition, kaya nga Go siguro. Kasi nga Go, Android Go, hindi natin alam. Pero sa Smart 9 kasi, yan yung katerno ng Tecno. Yung Smart, parang sa Infinix, yung Smart series is yung Go edition nila. Kasi kung i-analyze nyo yung chipset ng mga Go ngayon at ng smartphone, kayang-kaya nilang i-handle yung full operating system ng Android. Hindi ko alam kung bakit pa nila ginogo yan. Siguro para merong mga difference when it comes sa mga higher budget smartphone. Pero hindi, sayang di ba? Sana gawin na lang nilang Go, hindi na lang nila ginawang Go edition kasi hindi naman sobrang bagal nung chipset. Yun lang naman thoughts ko about dito sa Smart and sa Go. Hopefully ma-change yan sa mga ibang lineup na hindi na nila going Go. Kasi nilagay nila G81. Yung G81 makikita natin yan sa mga ibang smartphone brands na full Android operating system na nakakaya naman. So yun lang naman yung thoughts ko about dyan. The Go edition for me is a big no-no, especially when it comes to chipset niya. Kaya namang i-handle, why not, nung full operating system ng Android. Next sa chipset. So sa chipset nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, powered to ng MediaTek Helio G81 chipset with an octa-core CPU with a clock speed of 2.0 GHz and Mali G52. The Mali G52 MC2 is okay yan for gaming, especially for a budget smartphone today. Kaya niya. I think Genshin is pwede naman dito for a low settings. Game test natin yan, of course. Depende na rin siyempre sa RAM at ROM. Kasi mababa RAM nito, 3GB of RAM. 3GB of RAM is a big no-no when it comes sa gaming. Minimum is 4GB. Pero kasi, titingnan natin, kasi malay mo naman, pumantay or umokay din yung chipset niya, why not? Check pa rin natin yan sa ating game test. MediaTek Helio G81 chipset for me is okay rin naman sa ganitong presyo. Sulit, snappy, sinasabi nga nila yung kanilang support sa fluency ay okay din naman for ilang years. Let's hope, di ba? Next mga J-Vlog sa camera, dual rear camera system. Ito na naman tayo sa camera. Tignan nyo yung ginawa ng Spark Go 1. Single camera, di ba? Ito kasi dual pero hindi ko maintindihan kung anong use talaga nung isa kasi marami talaga tayo nakikita sa comment section. Lods, ano bang purpose ng secondary camera? May use ba yan? Tinatakpan ko to, idol, pero wala talaga Mga J-Vlog, I think this one is for sensor only. Hindi ni-specify ni Infinix kung anong sensor ito. Pero talagang legit na gumagana ng lente dito is only the main camera itself with 13 megapixel main camera and f1.8 aperture. Yung Tecno Spark Go 1, kung makikita nyo, single rear camera nila yon. Although diagonal siya, di ba? Pero yung isang bilog niya dun sa baba is IR blaster. So may purpose, may sense, pero hindi nila ini-specify na dual rear camera system ang Tecno Spark Go 1, which is very transparent yan kay Tecno. Dito kasi kay Infinix, yes, dual rear camera system, pero hindi nila talaga ini-specify anong talagang big help ng secondary rear camera. Pero sa ating full review, titingnan natin yan further kung ano ba talaga ang purpose ng isang camera ng Infinix Smart 9. For me, yun nga lang talagang very useful dyan is the single rear camera system of this, the 13 megapixel. Next mga J-Vlog is the dual stereo speakers. Dual stereo speakers, dito, sa taas, isa sa baba. Ito ang malupit talaga sa Transsion. Saludo ko sa Transsion when it comes sa mga ganitong features. Kasi biruin mo, 3,000 lang yung cellphone mo. Meron ng 120Hz. Dual stereo speakers pa, na usually mga ibang brands, lalo na yung mga popular brands ngayon. Ito yung technique nila, 300% volume, 200% volume, pero mono speaker. I think mas maganda ang stereo. Kasi pag stereo, buo yung bass, mas maganda yung sound quality niya, talagang surround siya. Pag mono, malakas, may tsansa na iba is tunog lata or
pangit yung base quality at na-experience ko na yun sa mga ibang smartphone brands. Pero pinaka-importante para sa akin is stereo. Stereo talaga kasi dalawa ang labasan ng tunog. For example, naglalaro kayo ng mobile game, takpan nyo to, merong isang lusutan ng ano dito, ng sound, di ba? At least hindi siya nadi-distort. So good thing sa ganitong presyo, sobrang mura, dual stereo speakers. And syempre sa review natin, tetest natin further yung yung kanyang loudness. At ang pinakalas mga J-Vlog, dito ako na-disappoint eh. Dito lang talaga ako na-disappoint sa Infinix Smart 9. Hindi ko alam bakit 10 watts pa rin to. Siguro matatanggap ko yung charger nito 10 watts. Pero at least sana ginawa nilang 15 watts or 18 watts yung charging rate nito. Kasi, ano ba yun? Type-C ka nga. Pero slow charging, di ba? 10 watts is super duper slow charging ngayong 2024, especially when it comes sa mga 5,000 mAh battery capacity na smartphone devices. So, yun. Sana ginawa nilang support na lang para makagamit tayo ng mga third-party na chargers like yung mga nire-recommend natin, Ugreen, Anker, na mga super-duper, lang naman, affordable sa Shopee or sa Lazada na 300 pesos. Meron na kayong fast charging brick na 20 watts. Gagana doon yung fast charging rate capability ng Infinix. Pero kasi dito, 10 watts agad niya, kahit gamitan nyo to ng fast charging, yun talaga, slow talaga siya. So, yun lang naman yung isang ko doon. Medyo na-disappoint ako sa charging rate. Kasi inaasahan ko mas mabilis siya. I think the Tecno Spark Go 1 is fast charging rate. Hindi ko alam kung ano yun. I think 15 watts. 15 watts yung Tecno Spark Go 1. So, yun yung masasabi kong isang advantage ng Tecno Spark Go 1 compared sa Infinix Smart 9. Pero yun, stay tuned. Gagawa tayo ng phone comparison between these two smartphones. Abangan nyo na lang. Very exciting din yan. Kaya para I know marami nagugulan. Load, Smart 9, Spark Go 1. Hintayin nyo na lang mga J-Vlog. So yun, for me, 10 watts is a big no-no ngayon 2024, especially Type-C smartphones. Type-C kasi, the purpose of USB Type-C is for fast charging capability and fast data transfer. So kung lalagyan mo to ng slow charging rate, parang feature na lang ng Type-C mo is for universal itself and yung baliktara na di ba, na pag-charge. So yun mga J-Vlog, yung first impressions ko so far dito sa Infinix Smart 9 and hopefully nagustuhan nyo naman itong smartphone na to. And yes, marerecommend ko siya. Very mura, especially pag nakuha nyo to ng sale. Nakuha ko to ng 2.8. Biruin mo, 2.8. Ganyan yung specs niya. At kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link na ito sa description. I-check nyo na mga J-Vlog at abangan nyo na lang po yung full review and game test ko dito sa Infinix Smart 9.